So ngayon, hihimayin natin yung mga argumento ng mga supporters ni Eli San Fernando. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Sabi ni Ye, di magets? Yung ayuda na sinasabi ni Eli is to support the small business owners sa long-term beneficial project which is pagpantay ng sweldo. Paano magiging long-term beneficial ang pagbibigay ng ayuda? Tandaan mo, ang dami ng beneficiaries ng 4Ps at ng kung ano-ano pang ayuda ang matagal nang tumatanggap ng ayuda pero bakit wala pa ring benefits or improvement na nakukuha galing sa kanila? Oh, may magre-rebut naman yun, bakit yung South Korea? Bakit yung South Korea, punong-puno ng ayuda yung gobyerno nila? And look at them. I'll tell you a secret. As of December 2024, the average annual inflation rates for South Korea and the Philippines are as follows. South Korea in 2023, the average is 3.6%. Projections for 2024 estimate an average inflation rate of around 2.52. Now in Philippines, in 2001, the inflation rate was 3.93. Projections for 2024 estimates an average inflation rate of around 2.52. So yung dalawang bansa, isang mahirap at isang mayaman, have the same inflation rate, and yung setting na gusto ng mga tao na puro ayuda ay ginagawa na ng South Korea, yet pantay pa rin tayo ng inflation rate. Bakit kaya? Yung binabatikos niya is yung unnecessary use of funds para sa ayuda na dapat ay ginamit sa ibang projects na mali naman talaga. Yung kay Eli is to support a long-term beneficial project. Paano mo nasabing beneficial? Meron ka man lang bang at least feasibility study na kung mag-aayuda ka, aangat or gaganda ang kung ano man yung gusto mong gumanda doon sa proyekto mo? Usually kasi lahat ng mga nag-advertise ng ayuda na yan, they just paint yung ganda ng idudulot ng project nila without even showing proof na hey, ito yung calculations dito, ito yung studies dito. Wala. Kwento lang, pangako lang, drawing lang. Imagine, kinuwentuhan lang kayo ni Eli San Fernando, eto, dapat yung buhay nyo, ganito kaganda, ganito kaginhawa, dapat yung pera nyo, ganito. Naniwala naman kayo. Without even checking if either yung pinagsasabi niya is even feasible. Para kang birhen naniwala sa pag-ibig ng isang... Sabi niya pa dito, just because you're against a certain person, binabatikos mo na siya for fighting something na nagtatanggal ng karapatan sa mamamayan. No. You got it wrong. Agree ako na hindi dapat zero budget ang PhilHealth. Ang disagree ako, yung ginagawa ni Eli San Fernando, nakala mo ayaw niya sa ayuda, pero again, yung plataforma niya kung paano niya tatanggalin yung provincial rate ay nakasandal din sa ayuda. Ito ang isa sa pinaka mapaglinlang or mapanlinlang na ginagawa ng CPP, NPA, NDF. At marami ang nahuhulog dito. Kakalabanin nila yung maling ginagawa ng gobyerno, which is tama naman. Pero gagamitin nila yon para umanib sa kanila yung mga tao papunta doon sa sarili naman nilang masamang hangarin. So, ang pinag-iingat ko dito ay yung mga tao dahil hindi nila alam
na pwede palang kumampi ang isang masamang entity sa tamang pinaglalaban ng mga tao, pero at the same time, pwede rin pala nilang itulak yung personal na agenda nila habang pinaglalaban ang ibang tama. This is Pinoy Extreme. Have a good day.